Hindi inakala ng babaeng kabababa lang ng kulungan na tag-init na pala sa labas, kaya tinanggal niya ang kanyang sinturon, hinubad ang jacket at itinapon sa basurahan. Pagkatapos ng 2 hakbang, may naisip siya at kinuha ang kanyang telepono upang mag-selfie. Nag-zoom siya, binuksan ang photo editing app at binago ang background sa Hawaii. Sumulat siya ng caption na naghahanap ng kasama sa paglalakbay. Agad na nakakuha ng higit sa 1,000,000 likes ang larawan at nagsimulang mag-imbita ang mga nangunguna sa ranking. Pagkatapos nito, pumasok siya sa isang maliit na kainan, tumingin sa menu sa dingding at sinabing gusto niya ng pinakamurang kimchi rice na maraming sili. Ngunit ang ibinigay sa kanya ng may-ari ng kainan ay isang plato ng tokwa. Dahil sa puting mukha, medyo nalito si Cha Ju-yun. Karamihan sa mga taong pumupunta dito ng mag-isa ay kadalasang galing sa kulungan. Sige, nagtatrabaho ako sa isang malaking korporasyon. Maya-maya, sinundo si Cha Ju-yun ng kanyang mga kasama sa rooftop. Sinabi nila sa kanya na magtiis muna siya ng ilang araw hanggang sa makakuha sila ng malaking halaga. Pumasok si Cha Ju-yun sa kwarto, kumuha ng beer at umupo. Nakita niya ang isang kumikinang na gintong card, kaya kinuha niya ito at namili ng husto. Dahil anuman ang suotin niya, sa kanyang ganda ay madali siyang makaakit ng pansin. Kinabukasan, si Cha Ju-yun, na kumikita sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na gawain, ay nagtungo upang maghanap ng bagong target. Habang kumakain, nakilala niya ang isang mayaman at gwapong lalaki. Sinabi niya na kukunin niya ang mga dokumento, ngunit mukhang uminibig ang binata sa kanya sa unang tingin. Pagkatapos makuha ang mga dokumento, ipinagpalit niya ito sa isang employee mula sa kanyang kasamahan. Pagkatapos, naging office worker siya, ngunit ang kanyang trabaho ay hindi magtrabaho kundi ang targetin ang mga taong may pera. Sa tanghalian, nakita niyang muli si Lee Jung-hwan. Ang estilo niya ng panliligaw ay hindi pa niya nakita kailanman. Nang aalis na si Cha Ju-yun, bigla siyang nagsalita, paumanhin, bakit? Pwede ko bang kainin ang natirang pagkain mo? Salamat. Pagkatapos ng pagkain, binigyan niya siya ng milk tea. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang iscan ang code para maging magkaibigan sila. Dahil sa biglaang kabaitan, hindi mapigilan ni Cha Ju-yun na maanti. Tumakbo siya sa ilalim ng gusali ng kumpanya ni Lee Jung-hwan. Sa ilalim ng malakas na ulan, natagpuan din niya si Lee Jung-hwan. Nais ni Lee Jung-hwan na magkasama sila sa isang payong. Lumingon si Cha Ju-yun at nakita siya. Umiti siya at hinila siya sa isang maliit na eskinita. Nagsimula silang magkagustuhan sa isa't isa. Kinabukasan, bumalik si Cha Ju-yun sa kainan kung saan siya kumain kahapon, ngunit wala si Lee Jung-hwan. Ngunit sa pagtatapos ng trabaho, nakita niya si Lee Jung-hwan sa labas ng kumpanya, nagtatapat ng pag-ibig sa kanya. Gayunpaman, itinago ni Cha Ju-yun na may part-time siyang trabaho sa isang inihaw na kainan. Habang nagpapakita siya kung paano magbukas ng beer para sa isang customer, biglang tumawag si Lee Jung-hwan. Nagsinungaling siyang nag-o-overtime siya sa kumpanya, ngunit narinig niya si Lee Jung-hwan na sinasabing nasa ilalim siya ng gusali. Kaya nagmamadaling sumakay si Cha Ju-yun ng taksi para bumalik. Pagkatapos magpalit ng damit sa loob ng sasakyan, na ikinagulat ng driver. Magkakabangga tayo kung ganyan katumingin, kuya. Si Cha Ju-yun ay nakasuot ng wedding dress at handa ng magpakasal. Ngunit ang mga bisita sa labas ay nagsisimulang umalis. Nagkataon na maging ang nobyo ay hindi na makontak. Nagmamadaling sumakay si Cha Ju-yun ng taksi pabalik at nagpalit ng damit sa loob ng sasakyan, na ikinagulat ng driver. Magkakabangga tayo kung ganyan katumingin, kuya. Pagkasabi niya niyan, nakita niya ang sasakyan ni Lee Jung-hwan na nakaparada sa unahan. Kahit gwapo ka, hindi ka dapat basta-basta na lang magparada. Gusto mong tawagan ko ang pulis? Umalis ka na riyan. Ngayon lang ako pinauwi ng boss ko. Ang taktika ni Cha Ju-yun ay epektibo. Sa pamamagitan ng paglihis sa atensyon niya, agad siyang sumakay ng sasakyan. Ngunit dinala siya ni Lee Jung-hwan sa isang restaurant. Pagbukas ng pinto, isang awkward na eksena ang bumungad sa kanila. Dinala ni Lee Jung-hwan si Cha Ju-yun upang makilala ang kanyang mga magulang. Ang gabi ay lumipas ng napaka-awkward. Pagkatapos, dinala niya si Cha Ju-yun sa kainan sa gabi. Habang kumakain ng kalahating kilong kanin, hindi gaanong malinaw ang kanyang pagsasalita. Bigla siyang lumuhod at nag-propose sa kanya. Dahil sa kagandahang loob ng mayaman na binata, umayag si Cha Ju-yun. Mabilis silang nagpakasal at nagdaos ng engranding party. Sa unang pagkakataon, nagsusuot si Cha Ju-yun ng wedding dress, ngunit sa sandaling ito, napansin ng assistant na ang mga bisita ay nagsisimulang umalis. Bumalik ang assistant upang ipaalam sa kanya na linlang ka. Anong nangyari? Tapos na, nawala na ang lahat. Sila ay isang grupo ng mga manloloko. Nalaman niyang ang mga magulang ni Lee Jung-hwan ay mga hired actors at ang mga bisita ay binayaran din para magpanggap. Ito ay isang malaking shock para kay Cha Ju-yun na isang manloloko ngunit nalinlang. Isang oras bago iyon, nagmaneho si Lee Jung-hwan papunta sa parking lot ng hotel. Ngunit pagkalipas ng ilang hakbang, nakita niya ang isang grupo ng mga gangster na nagtatangkang hulihin siya. Sinubukan ni Lee Jung-hwan na tumakas, tumalon sa isang truck upang magtago at makatakas. Pagkatapos, tumalon siya at nagmaneho palayo. Upang hindi madamay si Cha Ju-yun, nagpasya siyang alamin ang katotohanan. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa pulisya. Pumunta siya sa istasyon ng pulis na may mayabang na itsura. Sinabi ng pulis na may aksidenteng nangyari kahapon. Ang gwapo talaga ng asawa mo. Ang ganda rin ng sasakyan, pero mas magaling pa ang babaeng driver sa pagmamaneho. Ang litrato sa crime scene ay ang asawa niyang si Lee
Lee Jung-hwan. Ito ang unang beses na nagpakasal siya, ngunit nalinlang siya. Hindi siya sumuko at nais niyang hanapin ang mga nanloko sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahang makakatanggap siya ng tawag mula sa pulis. Naglakad siya patungo sa istasyon ng pulis na walang galang sa sinuman. Sinabi ng pulis na may aksidenteng nangyari kahapon at namatay agad ang asawa niya. Ibinigay nila sa kanya ang litrato ng crime scene. Sinabi nila na ang asawa niya ay nagmamaneho ng isang pulang kotse nang mabilis sa highway at nagdulot ng aksidente kung saan lahat sila ay namatay. Hindi pa malinaw ang sanhi ng aksidente, ngunit ang wallet niya ay natagpuan ilang metro ang layo mula sa sasakyan. Dinala ng pulis si Cha Ju-yun upang kilalanin ang 5 bangkay na hindi niya matanggap. Pagkatapos umuwi, dinala niya ang lahat ng gamit ni Lee Jung-hwan para sa SCP testing, ngunit patuloy pa rin siyang nagdadalamhati. Kinabukasan, pagbaba niya ng bahay, nakasalubong niya ang pulis. May resulta na ang KV test. Hindi kayang tanggapin ni Cha Ju-yun ang pagkawala ni Lee Jung-hwan, kaya umiyak siya ng malakas. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigan. Sinabi ng lalaki na nakita niya ang mga peking magulang ni Lee Jung-hwan sa isang restaurant. Nagmadali siya upang puntahan sila at ilantad ang mga manluloko. Matagal na tayong hindi nagkita. Nagtatrabaho lang ang mga magulang ko bilang mga day laborers. Kinuha na lahat ng nobyo ang mga regalo sa kasal. Matagumpay na nailigtas ni Cha Ju-yun ang isang inosenteng babae na malapit ng ikasal. Kinabukasan, pumunta si Cha Ju-yun kasama ang isang kaibigan sa sementeryo upang ayusin ang libingan ni Lee Jung-hwan. Ngunit pag-uwi niya, dumating ang mga loan shark upang singilin siya. Sinabi nila na nangutang ang kanyang asawa at kung hindi siya makakabayad, siya ang magiging pambayad utang. Upang mahanap ang pera, pumunta si Cha Ju-yun upang kumuha ng death certificate. Sa pagkakataong ito, nagkataon siyang nalaman na may business registration ang kanyang asawa. Pagkatapos, sinundan niya ang address hanggang sa lihim na base ng espiya ng kanyang asawa. Madali niyang nabuksan ang lumang pinto. Pagkapasok niya, nagsuot siya ng guwantes at nagsimulang kumilos. Binuksan niya ang pinto na may password lock at binuksan ang computer upang maghanap ng impormasyon. Ngunit hindi niya mabuksan ang screen lock. Wala siyang tool para makatulong, kaya hindi niya mabuksan ito. Hindi niya ito nabuksan matapos subukan ng ilang beses. Napagod siya at nakatulog at nagising siya nang makita siya ng kasamahan ng kanyang asawa. Binalaan na kita kahapon, hindi ba? Lahat ng ari-arian na ito ay ililipat sa akin bilang mana. Bago siya umalis, tinanggal niya ang hard drive at dinala ito sa bahay upang i-install sa server. Matapos ang ilang oras ng pagsasaliksik, natagpuan niya sa wakas ang larawan ni Hanson sa computer ng kanyang asawa. Siya ay kliyente ng kanyang asawa at siya rin ang dahilan kung bakit siya nakulong. Kamakailan lang, iniimbestigahan niya ang isang taong nagngangalang Edward. Sinundan ni Cha Ju-yun ang address na iyon. Naghukay siya ng butas upang makapasok. Dahil nakasuot siya ng itim sa araw, hindi siya napansin ng security guard. Pagkatapos, nakita niya si Edward sa hardin. Ngunit napansin niya na may kakaiba, kaya inutusan niya ang security guard na mag-check. Tumakbo ng mabilis si Cha Ju-yun, habang ang security guard naman ay kalmadong naglalakad. Nagtago siya sa isang halamanan, ngunit nahuli siya ng isang aso. Dahil wala siyang sausage para ibigay dito, patuloy itong tumahol sa kanya, kaya napilitan siyang lumabas. Habang hinahabol siya ng aso at ng security guard, may isang taong nakaitim na biglang lumabas at inasikaso ang aso at nakipag-away sa security guard. Mabilis na tumakbo si Cha Ju-yun papunta sa sasakyan at umalis. Matapos asikasuhin ang security guard, itinaas ng lalaking iyon ang kanyang takip. Hindi kaya si Lee Jung-hwan iyon? Ang lalaki ay umiiyak at nagpaalam, hayaan mo akong mamatay. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan pababa ng bangin at sumabog ito. Pagkatapos nito, inimbestigahan ni Cha Ju-yun si Edward. Ngunit natuklasan siya ni Edward. Hinabol siya ng security guard sa gubat. Biglang may lumabas na nakaitim na tao, kaya nakatakas si Cha Ju-yun sakay ng sasakyan. Matapos asikasuhin ang lalaki, tinanggal niya ang takip sa kanyang ulo. Tama, si Lee Jung-hwan iyon ang kanyang asawa. Bago ang kasal, isang babaeng nagngangalang Hanson ang nalinlang ni Edward. Nagising siya at nakita niya ang sarili niyang mag-isa sa kama, habang si Edward ay nakatakas na sakay ng eroplano. Edward, bakit hindi mo ako pinansin? Pagkatapos ay pumunta siya sa opisina ni Lee Jung-hwan at binigyan siya ng pera, at sinabing hanapin niya si Edward para sa kanya. Binigyan din niya siya ng SSB na naglalaman ng mga dokumento ni Edward. Nang gabing iyon, nagmaneho si Lee Jung-hwan papunta sa labas ng villa ni Edward at pumasok sa hardin. Ginawang panali ni Lee Jung-hwan ang hook at umakyat sa bintana. Binuksan ang saradong bintana para makapasok at hanapin ang safe. Inilagay niya ang code para buksan ito. Sa loob ay ang ledger ni Edward na naglalaman ng listahan ng mga opisyal. Kinunan niya ito ng larawan gamit ang kanyang telepono at ipinadala sa kanyang kasamahan. Sinabi niya na aalis siya para sa isang business trip sa loob ng 2 araw at pagkatapos ay babalik, kaya kailangan niyang ingatan ang eats. Pagkatapos, naghanda siya upang pumunta sa kasal. Ang gwapo mo talaga suot yan. Kung ganoon, mag-like ka sa akin. Ngunit pagdating niya sa ibaba ng kasal, nakita niya ang mga tao ni Edward. Nang makatakas siya pabalik sa kanyang opisina, nakita niya si Park Kyung-seop na patay na. Nalungkot siya dahil ang kanyang malapit na kaibigan ay hindi nakaligtas sa episode 1. Maingat siyang nagpanggap bilang isang delivery driver pa uwi. Inalis niya ang lahat ng bakas ng kanyang presensya at inilagay ang buhok ni Park Kyung-seop sa kama. Linisin din niya ang toothpaste sa kanyang sariling toothbrush at nilagyan ito ng laway ni Park Kyung-seop. Pagkatapos, nagmaneho siya papunta sa bundok kasama si Park Kyung-seop upang mag-sightseeing. Huminto si Lee Jung-hwan, kinuha ang pre-prepared na gasolina at lubid. Tinali niya ang lubid sa gear shift at binuhusan ng gasolina si Park Kyung-seop. Sinimulan ni Lee Jung-hwan
Junghwan ang sasakyan, inipit ang gas, at hinila ang gear shift pababa. Agad na bumulusok ang sasakyan sa bangin. Matapos sumabog ang sasakyan, itinapon niya ang wallet na may personal na key sa apoy. Kaya nang pumunta si Cha Ju-yun sa istasyon ng pulis, nakita niya ang resulta ng autopsy ni Lee Junghwan. Sa ganoong paraan, magiging invisible si Lee Junghwan, nakatayo sa dilim, pinoprotektahan si Cha Ju-yun at nagpapatuloy sa pag-imbestiga sa kaso ni Edward. Nalinlang si Cha Ju-yun sa kasal, ngunit hindi niya makalimutan ang kanyang namatay na asawa, kaya dinala niya ang kanyang bagahe pabalik sa bahay sa atik. Hindi niya alam na buhay pa ang kanyang asawa at pinoprotektahan siya. Si Jung Dae-sang, ang kasamahan ni Lee Junghwan, ay pinoprotektahan din siya. Kinantahan pa niya siya, dahil dito, hindi na napigilan ni Cha Ju-yun ang kanyang sarili at umiyak siya ng malakas. Pagkatapos ay uminom sila ng alak at nag-ihaw ng karne. Nakilala ko siya, sinabi ni Cha Ju-yun na pumunta sa kanya si Han-son at nag-alok na magtulungan upang mahanap si Edward. Maaari din niyang sundan ang mga pahiwatig ng kaso upang malaman ang mga lihim ni Lee Junghwan. Sabi ni Yeon Kyung na interesado lang siya sa pera ni Edward. Binigyan ni Dae-sang si Cha Ju-yun ng AHD. Binuksan ito ni Ju-yun at nalaman niyang may kinalaman si Yeon Kyung sa ledger at isa rin siyang saksi sa kaso ni President Choi. Naintindihan na ngayon ni Ju-yun kung bakit atat siyang mahanap si Edward. Pagkatapos, lumapit siya kay Dae-sang at nagtanong, bakit? Sinabi niya na sinabi ni Yeon Kyung sa kanya na hinabol siya sa bar. Kaya pala, ang mga taong iyon ay naghahanap sa ledger at hindi sa mga tauhan ni Edward. Nagulat si Dae-sang at pinutol si Ju-yun. May kutob ako, huminto na tayo bago pa tayo matulad kay Junghwan. Sa kabilang banda, pumasok si Junghwan sa opisina ni Kim Ja-wook. Naghanap siya ng ASP pero hindi niya ito mahanap at nakatulog siya. Dumating ang mga pulis para mag-inspeksyon at nakita nilang bukas ang pinto, kaya pumasok sila. Park, nandyan ka ba? Pulis ito. Nagulat si Junghwan at tumakasuot ang helmet. Hindi niya inaasahang sa patay na kalsada siya mapupunta. Nang makita niyang naabutan na siya ng pulis, agad siyang sumuntok. Kahit na isang seryosong krimen ang pag-atake sa isang pulis, hindi pa rin nag-atubili si Junghwan. Pagkatapos, umakyat siya sa pader para makalabas. Hindi alam ng mga pulis na si Junghwan ang tumatakas at hindi si Kyung-seo. Nang makaalis ang mga pulis, bumalik si Junghwan at nakita niyang may tao sa loob ng kwarto. Nag-ingat siya at nagtago. Nang lumapit ang tao, agad niya itong ibinagsak. Maawa ka sa akin, patawad. Akmang tatanungin na ni Junghwan kung sino siya nang. Si Junghwan ka ba? Tinanggal ni Junghwan ang kanyang salamin nang biglang tumayo si Kyung-seo na ikinagulat ni Junghwan at napaatras siya. Akala niya multo. Sino ka? Sinabi niyang si Kyung-seo siya, pero nagduda si Junghwan dahil patay na siya. Kapatid ko siya. Pagkatapos umupo, sinabi ni Kyung-seo na hinahanap siya ng kanyang kambal noong araw na iyon pero pinatay siya. Para makatiyak na ligtas siya, dinala siya ni Junghwan sa isang hotel at kumuha ng kwarto. Kailangan niyo ba nito? Hindi kami mag-asawa. Matapos kumain ng noodles, inalis ni Kyung-seo ang ESP sa kanyang lid. Sinabi niyang makikipagsanib puwersa siya kay Junghwan at gusto niyang sumama sa kanya para ipaghiganti ang kanyang kapatid, ang asawa ni Ju-yun. Ilang araw pa lang siyang nawawala pero may mga gangster na sa pintuan. Sabi nila parang umaakyat ng bundok ang pagpunta sa bahay niya. May utang na mataas na interest ang asawa niya at kung hindi niya ito mababayaran, kukunin siya bilang kabayaran. O kaya, susubukan nila kung mabilis ang suntok niya. Pagkatapos, sinenyasan niya ang dalawa sa kanyang mga tauhan na sumampa. Pero nagalit si Ju-yun nang makita niyang nanggugulo sila ng walang dahilan kaya sinipa niya ang isa sa mga tauhan. Pagkatapos, dinampot niya ang isang bote at sinipa ulit ang isa pa. Akmang sasabihin na ng gangster na ang tapang ni Ju-yun nang biglang lumabas si Uncle Han-son na may dalang 8 bowl ng noodles. Ang bilis mo naman makahanap ng bagong boyfriend, sabi niya. Pero nang tingnan niya ito ng maigi, ito pala ang kapatid na may pinakamasakit na suntok. Agad siyang humingi ng tawad. Agad silang yumuko at humingi ng tawad. Pagkatapos ay tumakbo sila para tulungan si Han-son sa mga noodles. Pero hindi na intindihan ng mga tauhan ang sitwasyon at niyakap si Ju-yun, akmang sasaktan siya. Nang makita ito ni Han-son, sumugod siya at sinuntok ang dalawang tauhan nang hindi sumasablay. Pagkatapos maturuan ni Han-son gamit ang tika ng kamay na panuntunan, lumuhod na lang sila at hindi na nangahas magsalita. Kaya naman, nakakuha si Ju-yun ng isang tauhan na magsisilbing driver niya. Noong araw na iyon, nakipagkita si Kim Ja-wook kay Edward para mangisda. Binigyan niya si Edward ng isang ESP at sinabing na ilihis na niya ang atensyon ni Junghwan para isipin nitong si Edward ang nasa likod nito. Sinabi rin niya na papalapitin niya si Sofia kay Junghwan. Pagkatapos ay tinanong ng direktor si Edward kung paano niya gustong harapin si Sofia. Sabi ni Edward, bagaman sinanay niya si Sofia mula pa noong simula, isa lang siyang piyesa sa laro. Sabi ni Direktor Kim, inayos na niya ang kanyang mga tauhan para harapin ito at sinasamantala niya ang pagkakataon para hindi na siya makapagsalita pa. Samantala, nakatanggap si Sofia ng tawag mula kay Junghwan. Sinabi ni Junghwan na hindi pa rin niya makita si Edward. Bigla niyang naalala ang business card ni Junghwan na nakita niya. Nagtatrabaho siya sa Gilay bilang Kim Jong-hwan. Bilisan mo, mag-impact ka na at umalis ka na sa hotel. Sa sandaling iyon, isang itim na kotse ang sumugod papunta sa hotel. Agad na sumunod si Sofia, hinila ang kanyang maleta at tumakas.
labas. Ang mga mamamatay tao naman ay nasa elevator na paakyat sa kanyang floor. Hindi siya makapaghihintay sa elevator kaya tumakbo na lang siya sa hagdan. Patuloy siyang tumakbo at lumabas na ang mga mamamatay tao sa elevator. Nahirapan siyang tumakbo sa hagdan dahil sa kanyang high heels at hinihila pa niya ang kanyang maleta. Kaya naman, tinapon niya ang maleta niya. Pero bigla siyang natapilok at nadapa. Sa sandaling iyon, dumating si Jung-hwan at agad na itinulak si Sofia palabas. Pagkatapos, ginamit nila ang mga luggage cart para harangan ang mga ito. Isang grupo sila pero hindi nila maalis ang dalawang luggage cart. Pagkatapos, sinubukan ni Jung-hwan na buksan ang pinto gamit ang keycard. Buti na lang at nakapasok sila. Nang makatakas ang mga mamamatay tao, sinabi ni Sofia kay Jung-hwan na siya ang saksi sa pagpatay sa chairman. Sabi ni Jung-hwan, hindi iyon ganoon kasimple dahil ang mga files ay ang mga iyon ang magdadala sa katapusan ng buhay niya. Ang 5 lalaki ay nasa harapan ng hotel. Tinitingnan ng isa ang litrato ni Sofia. Sa sandaling ito, may mag-asawang nakasalamin na lumabas sa elevator. Agad silang tiningnan ng mga lalaki. Hindi, syempre, si Jung-hwan at Sofia iyon. Pagkatapos, dumiretso ang dalawa sa kwarto ni Jung-hwan. Matapos magpalit ng damit ang apat, nagsimula silang mag-away sa kwarto. Sinamantala ni Sofia ang pagkakataon para lumabas. Sinundan din siya ni Jung-hwan. Ang lalaki ay tahimik na nakatayo doon, nakikinig sa nangyayari. Nang makapasok na ang dalawa sa elevator at akmang magsasarado na ang pinto, iniabot niya ang kanyang kamay para pigilan ito. Bumukas ang elevator at pumasok na siya sa loob. Pero masyadong mabigat ang timbang kaya hindi siya makapasok. Kaya nakatakas ang dalawa. Muling sumara ang pinto ng elevator. Ligtas na nakababa si Jung-hwan sa parking lot. Pagkasakay sa kotse, agad siyang umalis. Sa kabilang banda, nakatanggap si Director Kim ng tawag at narinig niyang nakatakas ang dalawa. Habang kumakain, kinuha ng lalaking ng huli ang kamera. Nang tingnan niya, mukhang si Jung-hwan ang isa sa kanila. Ang babae ay sumunod sa direksyon ng tubig na umaagos sa sahig. Sa wakas, nakakita siya ng restaurant. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nasa loob si Joo-yoon. Lumapit ang babae, umupo, at nagsimulang magsalita ng walang kabuluhan tulad ng dati. Mayroon silang isang layunin. Iyon ay para mahanap si Edward. Pero gusto ni Joo-yoon na matuto muna siyang makipag-usap. May balita ako para sa iyo. May balita ako para sa iyo. Sa kabilang banda, habang kumakain si Edward, ibinigay ng lalaki ang surveillance footage na nagpapakita kay Jung-hwan. Naramdaman ni Edward na may mali kaya nagmaneho siya papunta sa pinangyarihan ng aksidente. Buhay pa rin siya. Bumaba siya para tingnan ang lugar ng banggaan. Tiningnan niyang mabuti ang mga bakas ng gulong na dumula sa kalsada. Yumuko siya at hinimas ang mga gasgas sa lupa. Pakiramdam niya ay may mali. Kinuha niya ang bote ng tubig sa trunk ng kotse at ibinuhos sa lupa. Dahil maikli ang kanyang paningin, kinailangan niyang humiga para makita ito. Lumabas ang 6 na kulay na marka sa lupa. Umakyat siya sa kotse at naintindihan niya na ang lahat. Jung-hwan, hindi ka papatay? Sa restaurant, natapos ni Joo-yoon na sabihin ang lahat at nagsimulang magmaneho. Dinala niya si Sofia sa mansyon ni Edward. Huminto siya sa kalagitnaan ng burol. Ginamit ni Sofia ang kanyang binocular para tingnan ang paligid. Kahit na naaalala niyang may krimen na nangyari dito, naglakas loob pa rin siyang bumalik. Pagkatapos kumpirmahin na ligtas, inakyat ni Joo-yoon ang barbed wire na bakod at mabilis na sumunod si Sofia. Pamilyar na si Joo-yoon sa lugar dahil nakapunta na siya rito dati. Nagtago sila sa ilalim ng mga halaman para tingnan kung may mga gwardiya. Mabilis na lumabas si Joo-yoon para tingnan ang sitwasyon. Nakita niyang walang tao sa loob ng bahay at walang gwardiya sa paligid. Nang ligtas na, nag-text siya kay Sofia, walang tao dito. Makakapasok ka na. Pero nagdududa pa rin si Sofia. Kung sa bagay, nag-away sila dati. Sa sandaling ito, hindi rin mapakali si Jung-hwan kaya nagmaneho siya papunta sa mansyon. Samantala, ginagamit ni Joo-yoon ang fire extinguisher para sirain ang padlock. Pagkapasok niya sa bahay, maingat pa rin siya. Bigla niyang napansin ang isang pinto sa tapat. Nang buksan niya ito, hindi niya inaasahang mahahawakan niya ang domino mechanism. Nang malaman niya ito, mabilis siyang tumakbo para pigilan ito. Mabilis niyang napigilan ang mga domino na mahulog. Pero sa kasamaang palad, walang epekto ito. Patuloy na nagbibilang ang bomba sa tabi niya. Mula sa kanyang kotse, tiningnan ni Edward ang kamera at nagpaalam. Hindi nakatakas ng malayo si Joo-yoon nang sumabog ang bomba at natumba siya sa sahig. Nakarinig si Sofia ng ingay sa labas at natakot. Sumabog ang bomba, sa isang iglap tumakas siya. Samantala, pilit na lumalaban si Joo-yoon sa apoy. Nang babagsak na ang ilaw sa kisame, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Pero ang totoo, ang pagiging bida niya ang nagligtas sa kanya mula rito. Patuloy na lumalakas ang apoy. Sa sandaling ito, bumalik si Sofia at ginamit ang fire extinguisher para patayin ang apoy. Ginawa niya ang lahat para ispray ito sa apoy, pero kaunti lang ang naging epekto. Gusto niyang ilabas si Joo-yoon. Biglang nawala ng signal ang kamera ni Edward. Dumating ang mga rescue vehicle. Huli na nang dumating si Jung-hwan, tinanggal niya ang kanyang helmet at natulala. Nagpalit ng eksena, si Sofia ay naghihintay sa ospital. Nailigtas si Joo-yoon. Sa sandaling ito, dumating ang isang itim na kotse. Ginamit ng 5 mamamatay tao ang larawan para hanapin siya sa bawat kama sa ospital. Biglang nakita ng isang matabang lalaki si Sofia. Agad nila itong hinabol. Nang harangan nila ito, nalaman nilang nagkamali sila. Nagpasa pala si Sofia ng kanyang jacket sa ibang tao. Samantala, itinulak niya si Joo-yoon sa elevator. Sa isang madilim na tunnel, may isang lalaking kumakain ng muton. Biglang may 4 na lalaking pumalibot sa kanya.
niya. Iniunat niya ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang espesyal na rectangular fist para labanan sila. Tatlo sa mga lalaki ang sunod-sunod na natumba, at ang huling suntok ay nagpatumba sa huling lalaki. Hindi niya inaasahang may isa pa na gustong masaktan. Ginamit niya ang kanyang key flick finger technique. Bagsak silang lahat. Pagkatapos niyang makipag-away, bumalik siya sa pagkain ng muton. Siya si Hanson, ang sikat na Big Brother, na kayang talunin ang isang buong grupo ng mga tao, gamit lang ang isang kamay. Nagpalit ng eksena, galit na pumasok si Hanson sa loob ng bahay. May humarang sa kanya, pero itinulak niya ito papalayo gamit ang isang kamay. Kumuha ng kutsilyo ang lalaki, hindi na kailangan. Pagkatapos, pumasok si Hanson sa loob ng bahay. Ang bastos naman, nang makita niyang nakahiga si Jooyoon sa kama, binuhusan niya ito ng isang bowl ng radish soup. Ano, nagluto ako para sa iyo, kaya bilisan mo at kainin mo na. Walang nagawa si Jooyoon, kundi tanggapin ito at inumin ito ng isang lago. Inom pa. Sa katunayan, ang bomba sa bahay ni Edward ang bumagsak kay Jooyoon. Nailigtas siya matapos siyang dalhin ni Sofia sa ospital. Pero ang 5 mamamatay tao, gamit ang litrato, naghahanap ang mga mamamatay tao ng tao sa bawat kama sa ospital. Biglang nakita ng matabang lalaki si Sofia, kaya agad nila itong hinabol. Pero nang harangan nila ito, nalaman nilang hindi siya iyon. Ipinasuot pala ni Sofia ang kanyang jacket sa ibang tao. Samantala, itinulak niya si Jooyoon sa elevator. Nang maitulak niya si Jooyoon sa parking lot at nakasakay na siya sa kotse, hinila siya ng mga lalaki at tinulak siya sa lupa. Nang akmang susugod na sila sa kanya, isang lalaking nakaitim ang dumating sakay ng motor. Nagdrift siya at huminto. Ginamit niya ang kanyang sasakyan para harangan si Sofia para makasakay siya sa kotse at makaalis. Ginamit ni Jooyoon ang kanyang huling lakas para tumingin sa likod ng kotse. Nakita niya ang lalaki, kaya niyang labanan ang 1-0 tao. Ang pagkilos ng bawat galaw ay nagbigay kay Jooyoon ng pamilyar na pakiramdam. Hindi niya alam na buhay pa ang asawa niyang si Jung-hwan at lihim siyang pinoprotektahan. Si Jung-hwan ay isang special agent, kaya walang anuman sa kanya ang ganitong mga tao. Pero dahil sa kanyang kawalang ingat, nasaksak siya ng matabang lalaki. Pero dahil sa pagiging bida niya, nagawa pa rin niyang harapin ang lahat. Patuloy na pumupuri si Hanson sa eksenang ito. Sa kabilang banda, humingi ng tawad ang matabang lalaki sa taong nasa loob ng truck. Bumaba ang bintana at si Edward pala ang taong iyon. Alam niyang nanggugulo ang lalaking nakaitim. Napag-alaman na pumunta si Bossing sa surveillance room para kunin ang X. Mayabang pa siyang humiling na panoorin ang kamera sa emergency room, pero naunahan na siya ni Hanson. Gumastos ako ng kaunti rito, sabi ni Edward at umalis. Tulala ang babaeng nasa harap niya. Samantala, ang lalaking may suot na itim na helmet ay nakatayo sa harap niya. Nilapitan niya ito at siya mismo ang nag-angat sa visor ng helmet. Walang iba kundi si Lee Jung-hwan, ang kanyang asawa, ang nasa harap niya. Hindi siya, patay na siya. Napag-alaman na noong gabing iyon, nasugatan si Lee Jung-hwan ni Bossing dahil sa pagliligtas kay Cha Hyun-tae. Dala ang sugat. Umuwi siya sa bahay at tinanong siya ni Jeong Bokgi kung bakit niya pinapahalagahan ng ganoon ang taong iyon. Umupo si Lee Jung-hwan pero hindi pa rin siya mapakali. Pumunta siya mismo sa ibaba ng pinto ng bahay na iyon. Nang makaalis ang lahat ng empleyado, pumasok siya. Pagbukas niya ng ilaw, nakita niyang iba na ang nasa loob. Sa sandaling iyon, nasa ibaba na si Cha Joo-yoon. Matapos mag-isip, natuklasan niya na nagbukas si Cha Joo-yoon ng isang tanggapan ng espiya. Kinuha niya ang helmet at handa na siyang umalis nang nasa labas na si Cha Joo-yoon at handa nang buksan ang pinto. Pagkabukas ng pinto, nagtago si Lee Jung-hwan. Pagpasok ni Cha Joo-yoon, nakita niyang bukas pa ang ilaw sa opisina at parang naramdaman niya na may tao sa loob. Sinabi niya na umuwi na sila pero bukas pa ang ilaw at nagpanggap siyang pumasok sa opisina para maghintay. Nang handa nang umalis si Lee Jung-hwan, agad siyang sumugod palabas at pinahinto ito. Nahuli na kita, sabi niya habang may hawak na pamalo at sinabing malapit na ang pulis. Dahan-dahang humarap si Lee Jung-hwan. Natuklasan ni Cha Joo-yoon na ang taong ito ay ang nakaitim na nagligtas sa kanya. Sa sandaling iyon, bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya pinahintulutan si Lee Jung-hwan na makita ang mukha niya, kaya't umalis ito. Nang makilala niya si Lee Jung-hwan, tumakbo siya agad para habulin ito. Nagmamadali si Lee Jung-hwan papasok sa isang maliit na eskinita. Hinabol din siya ni Cha Joo-yoon sa pamamagitan ng tunog ng motor. Ngunit talagang isang imbensyon ng agham ang motor, kaya't nahirapan si Cha Joo-yoon. Naisip niyang ito ang taong nagligtas sa kanya. Cha Joo-yoon, pasensya na. Bigla siyang nagkaroon ng ideya nang makita niya ang kamera sa daan. Pagkatapos, humiram si Cha Joo-yoon ng isang set ng damit sa construction site at pagpasok niya, sinabi niyang siya ay taga-traffic. Dahil sa nangyaring aksidente sa malapit, gusto niyang suriin ang kamera. Sinabi ng matandang security guard na siya na lang mismo ang mag-check. Sa computer, nakita ni Cha Joo-yoon ang pamilyar na figura. Pakiramdam niya ay kasama pa rin niya ang kanyang yumaong asawa, si Lee Jung-hwan. Pagkatapos, umuwi si Cha Joo-yoon na nagbago ang kulay ng buhok. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya sa salamin ang nakasulat na, "Huwag mag-like kung ayaw mong masaktan." Kasabay nito, nang umuwi si Lee Jung-hwan, natuklasan ni Jeong Bokgi ang isang sikreto. Pinakasalan pala ni Lee Jung-hwan si Cha Joo-yoon ng palihim kay Jeong Bokgi. Pasensya na, nasasaktan siya ngayon, sabi ni Jeong Bokgi. Sayang lang at hindi sila nakapaghanda ng kondom sa hotel noong nakaraan, pero biglang nais ni Lee Jung
Ju-hwan na malaman ang balita tungkol kay Cha Ju-yun. Dahil magkaiba ang kanilang pinagtatrabahuhan, tinanong niya si Park Kyung-seo, pwede ka bang pumunta sa wiki ng palihim? Nakakunot ang noo ng lalaking nasa harap niya na mukhang si Hanson. Nalaman niyang walang trabaho ang kanyang asawang si Cha Ju-yun. Nagtanong si Park Kyung-seo baka espiya siya na pinadala ng AC. Naalala ni Lee Ju-hwan ang matatamis nilang sandali noon kaya sinabi niya kay Park Kyung-seo na itigil na ang pag-iisip tungkol doon. Napag-alaman na kanina, kumain ng barbecue sina Lee Ju-hwan at Park Kyung-seo. Nagduda siya sa pinagtatrabahuhan ni Cha Ju-yun, kaya't humarap siya kay Park Kyung-seo at tinanong, pwede ka bang pumunta sa wiki ng palihim? Kaya naman, sa isang reunion ng mga artista, isang lalaking nakashirt ang lumapit sa kanya ng paika-ika. May nabangga siya kaya natapon ang mga beer sa sahig. Agad siyang humingi ng paumanhin pero pinalaya siya ng empleyado. Nakawala naman niya ang AC ng empleyado. Sa sandaling iyon, nakikipag-ugnayan sa kanya si Park Kyung-seo sa malayo. Sinabi ni Lee Ju-hwan na paakyat na siya sa itaas at pumasok sa elevator nang walang pag-aalinlangan. Pagdating niya sa 7th floor, kalmado siyang naglakad sa pasilyo pero biglang may lumabas na security guard sa kanto. Nakita niya ang gwapong si Lee Ju-hwan kaya yumukod siya bilang pagbati. Tumango si Lee Ju-hwan at nagpatuloy sa paglakad hanggang sa makarating siya sa harap ng technical room. Pagkapasok niya, gumamit siya ng flashlight para maghanap na para bang may nagtuturo sa kanya. Bigla niyang nalaman ang password at alam niya kung saan isasaksak ang ETC at nasaksak pa niya ito ng tama. Sa sandaling iyon, tumunog ang alarm sa surveillance room. Kailangang mag-operate ang security guard sa computer. May taong pumasok sa technical room kaya kinumpirma ito. Nagdesisyon si Lee Ju-hwan na tumakbo na. Mabilis na tumakbo ang security guard. Gumamit sila ng flashlight para hanapin ito at natuklasan nilang may tao ngang pumasok. Nag-operate ulit ang security guard sa computer. Isinara ang lahat ng rolling door at maingat na inobserbahan ang hitsura ng lalaki sa surveillance camera. Pagkatapos, nag-report siya sa pamamagitan ng walkie-talkie. Mabilis na humabol ang dalawang security guard. Hinila niya ang tao pero hindi pala si Lee Ju-hwan. Nasa 8th floor na si Lee Ju-hwan nang biglang namatay ang ilaw ng kumpanya. Wala siyang choice kundi dumaan sa emergency exit. Sa sandaling iyon, biglang bumalik ang kuryente sa kumpanya. Kaya tumakbo na lang si Lee Ju-hwan ng walang direksyon. Pabababa at pataas siya, nagsimula ang laro ng habulan. Talagang malakas ang kakayahan ni Lee Ju-hwan. Sa huli, nakarating siya sa rooftop. Wala na siyang malalabasan, kaya bumalik siya sa emergency exit. Nang makita niyang malapit na siya ng mga security guard, tumingin siya sa tubo ng tubig at agad na hinila ang hose. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo pabalik sa rooftop. Ibinalibag niya ang hose at dumulas pababa. Pero hindi sapat ang haba ng hose, kaya kailangan niyang tumalon. Napaawang ang bibig ng security guard sa gulat. Tinanggal ni Lee Ju-hwan ang disgis niya at mabilis na umalis sakay ng motor. Bumalik siya sa high-tech na kotse ni Park Kyung-seo. Nakaupo si Jeong Bok-gi at nagde-decode. Ina-trace pa rin siya ng technical department ng kumpanya. Nang umabot sa 100% ang progress, yumuko si Jeong Bok-gi sa ilalim ng lamesa at biglang pinatay ang switch ng kuryente. Biglang nawala ang pag-trace ng kalaban. Pag-uwi ni Lee Ju-hwan, pinahanap niya kay Jeong Bok-gi ang impormasyon ni Oh Hyun-kyung. Ngunit walang record si Oh Hyun-kyung sa kumpanya. Hindi sinasadyang natuklasan ni Lee Ju-hwan na nagtatrabaho pala si Cha Ju-yun doon. Kung titingnan ng mabuti, si Cha Ju-yun ay isang con artist. Biglang naintindihan ni Lee Ju-hwan, may iba pang nanira sa akin at kay Oh Hyun-kyung. Sino ang nanira sa nakababata kong kapatid? Baka tagag sila? Ang isang mahusay na mga ngaso ay palaging nagpapakita sa anyo ng biktima. Nakita ng lalaking nakasalamin ang babaeng kakapasok lang sa flower shop. Agad siyang lumapit para makipagkilala. Gumamit siya ng lumang estilo ng pag-uusap at sinabing parang nagkita na sila noon kaya nais niyang makipagkwentuhan. Inilabas niya si Cha Ju-yun sa flower shop. Dahil gusto niya itong humingi ng tawad, inaya niya itong kumain ng noodles mamaya. Nakita ni Cha Ju-yun na nahulog na siya sa patibong at mukhang nairita siya. Samantala, nasa banyo ang lalaking nakasalamin at tinitigan naman siya ng undercover police. Nagtanong siya sa police kung nagkita na ba sila. Hindi tayo magkakilala. Bakit mo ako tinititigan kanina pa? Sabi niya. Sinabi ng undercover police na malabo ang mata niya at kamukha niya ang kanyang kaibigan kaya niya ito tiningnan. Pagkaalis ng police, nag-isip siya ng sandali bago inilabas ang kanyang telepono at nag-log in sa system. Sa unang tingin, mukhang pulis siya dahil may hawak siyang confidential data ng kumpanya. Sa private room, inilagay ni Cha Ju-yun ang pampatulog na inihanda niya sa baso ng red wine. Nang itatago ni Cha Ju-yun ang gamit niya, bigla siyang humarap. Naupo siya at akmang gagawa ng magic para kay Cha Ju-yun. Pero nang yumuko siya, nakita niya ang kakaibang bagay sa baso. Hindi inaasahan na may sihi pala siya. Kinuha niya ang baso at tiningnan, kaya naging tahimik ang atmosphere. Parang may naramdaman siya. Tense na tiningnan siya ni Cha Ju-yun. Sandali lang ha, sabi niya, tumayo at lumabas ng kwarto. Palitan daw ang baso. Kaya wala nang nagawa si Cha Ju-yun, kundi ilagay ang pampatulog sa red wine. Bumalik siya sa upuan at muling nagbuhos ng alak. Pagkatapos, nag-cheer sila. Pero bago niya inumin, huminto siya. Hindi ka inom, paano naman inumin ang 1,982 lafite na expired na? Naku, kapag uminom ka ng expired na alak, masarap matulog. Sige, iinumin ko ito para makatulog ako ng kaunti. At sabay nilang ininom ang expired na wine. Inubos ng lalaki ang alak sa isang inuman. Si Cha Ju-yun naman ay parang nagtatago ng hindi mahalagang bagay sa pamamagitan ng pag-aayos ng buhok. Nag-cheers ulit sila. Ilang lagok pa lang, naubos na ang alak. Sinabi ni Cha Ju-yun, gusto mo pa ng isa? Hindi, mayroon pa tayong gagawin. Sa sandaling iyon, nagsimula nang lumabo ang paningin ni Cha Ju-yun, pero ang lalaki
lalaki ay walang pakialam. Nagduda siya na baka binigyan ni Oh Hyun Kyung ang lalaki ng panlaban sa gamot. Sinabi pa ni Oh Hyun Kyung na 2 patak lang ay sapat na para matumba ang kahit sinong kasinlaki ng elepante. Inilagay niya ang telepono at dahan-dahang lumapit kay Cha Ju-yun. Tinulak siya ni Cha Ju-yun at sa wakas ay nawalan siya ng malay. Kinuha agad ni Cha Ju-yun ang telepono para tingnan. Sa kabilang banda, napansin ng kumpanya na may kakaiba sa lalaking nakasalamin kaya't pinadala nila agad ang kanilang mga tao para imbestigahan. Dahil may suot siyang measuring watch, magre-report ang system kapag may kakaiba. Habang binubuksan ni Cha Ju-yun ang telepono gamit ang kamay ng lalaki, dumating ang isang grupo ng mga ahente sa pinto ng hotel. Nakita ni Cha Ju-yun ang number na 0721 sa schedule na tugma sa asawa niya. May lihim din ba ang asawa ko na hindi dapat malaman ng iba? Pero sa sandaling iyon, binuksan na ng mga ahente ang pinto. Sa sandaling iyon, nagpanggap si Cha Ju-yun na isang waiter. Sino kayo? Hindi na mahalaga kung sino kami, umalis ka sa daan. Kaya umalis na si Cha Ju-yun ng matalino. Habang umaalis, nadala niya ang isang puting bag. Lee Jung-hwan, sino ka ba talaga? Nag-crash pa ang kotse ng driver na ito. Na head injury si Cha Ju-yun kaya't nalilito siya na ikinataranta ng lalaki. Biglang may dumating na nakaitim na tao para iligtas siya. Napag-alaman na kanina, tinatanong ni Director Kim ang CE na si Woo Seok-ho dahil nasira ang plano. Sa edad kong ito, nabighani pa rin ako sa ganda ni Cha Ju-yun. Kaya dahan-dahan siyang naglakad at nag-isip kung paano ito susolusyonan. Pagkatapos, humarap siya at sinipa ang kotse ni Woo Seok-ho. Natumba siya sa sahig. Sigurado ka bang walang kung ano-ano sa ala? Paumanhin, Ginoo, nalasing lang po ako. Buti na lang at malaki ang ambag niya sa kumpanya, kaya hindi na siya sinita ni Director Kim. Pumasok si Edward sa opisina. Dito lang nalaman ni Woo Seok-ho na nagtatrabaho rin siya para kay Director Kim. Kahit nagulat siya, wala siyang magawa kundi sumunod sa utos. Lumalabas sa kanilang mga dokumento na sina Lee Jung-hwan at Cha Ju-yun ay mga espiya ng ibang kumpanya. Para mabawi ni Director Kim ang kanyang kapangyarihan, kailangan niyang makuha ang mga taong nasa dokumento. Kinabukasan, nakipagkita si Edward sa isang babae. Maganda siya pero mapanlin lang. Pagkatapos mag-alinlangan, bumaba siya sa sasakyan at dumiretso sa organisasyon ng espiya. Nagkunwari siyang pamilyar sa lahat at dumiretso sa computer sa mesa. Nag-click siya para maghanap at isinaksak ang ATSP para kopyahin ang mga dokumento. Anong ginagawa mo? Bakit nagkukunwari kang hindi mo ako kilala? Napipi si Cha Ju-yun at mumiti lang ang babae. Sa sandaling iyon, may dumating na ilang tao na nagsabing sila ay mga investigador. Ikinulong nila si Cha Ju-yun sa posas. Nanatiling kalmado si Cha Ju-yun at hindi nagpakita ng pag-aalala. Kasabay nito, nalaman ni Lee Jung-hwan na may criminal record si Cha Ju-yun sa panloloko. Ngunit gusto niya pa rin itong hanapin para linawin ang lahat. Nang malapit nang arestuhin si Cha Ju-yun at isakay sa sasakyan, dumating si Lee Jung-hwan sakay ng kanyang kotse. Ngunit wala siyang nagawa kundi panoorin na lang na arestuhin ang kanyang asawa. Sa sandaling iyon, isang itim na SUV ang humarurot at nagbanggaan ang dalawang sasakyan. Napag-alaman na si Hanson ang nagmamaneho pero hindi bumukas ang pinto sa isang panig ng sasakyan. Sa sandaling iyon, lumitaw si Lee Jung-hwan sa harap ni Cha Ju-yun at dahan-dahan siyang inalalayan pababa ng sasakyan. Natigilan si Cha Ju-yun nang makita ang yumaong asawa. Sa isang igla, paano niya mahulaan na ang taong nakaitim na paulit-ulit na nagligtas sa kanya ay si Lee Jung-hwan, ang kanyang asawa. Sa daan, wala silang imikan at nagpatuloy lang sa pagmamaneho. Hiningi ni Lee Jung-hwan ang susi sa direktor at tinulungan si Cha Ju-yun na alisin ang posas. Ngunit pagkaangat ni Lee Jung-hwan ng kanyang ulo, sinampal siya ni Cha Ju-yun. Dahil umalis ito nang walang paalam noong araw ng kanilang kasal at kumalat pa ang balitang patay na siya. Ayaw nang magpanggap ni Cha Ju-yun. Kasabay nito si Director Kim. Namamalas ni Director Kim ang sitwasyon doon sa pamamagitan ng surveillance video. Tiningnan niya lang ito at alam na niya na si Jung-hwan ang nakasuot ng itim na damit, ngunit kumurap lang siya habang pinapanood siyang iligtas si Ju-yun. Agad siyang kumilos. Mabilis na umalis ang itim na kotse at sunod-sunod na bumaba ang mga mamamatay tao. Pagkatapos ay, nang bumaba ang lalaking may peklat sa mukha, sinunggaban ng kanyang mga tauhan ang 4 na tao. Nilapitan ng lalaking may peklat sa mukha at tiningnan sila. Ito ay mga bata pa. Ibinigay ba niya ang kanyang motorsiklo kapalit ng damit ng bata? Opo, hindi ko kayang bilhin ang ganoon kamahal na kotse. Nakabalik na si Ju-yun at Jung-hwan sa bahay. Walang nagsalita sa daan. Sa sandaling iyon, nagsalita si Ju-yun. Tinanong niya si Jung-hwan kung bakit siya nawala sa araw ng kanilang kasal. Ngunit gusto naman ni Jung-hwan na marinig ang paliwanag niya. Bakit dati ay scammer ka? Niloko mo rin ba ako? Ang mga magulang mo ay peke. Tumakbo si Ju-yun papunta sa isang eskinita at umupo at umiyak. Hindi makaalis si Jung-hwan sa mahal niya, kaya hinabol niya siya. Pinagsusuntok siya ni Ju-yun, ngunit mahal na mahal pa rin niya si Jung-hwan kaya hinalikan niya ito. Sinaksak ng lalaking may peklat sa mukha si Hanson. Kanina lang ay humiram si Ju-yun ng telepono sa isang bata sa kalye. Walang imik na ibinigay sa kanya ng bata ang telepono. Tumawag siya at gusto niyang hanapin ang kanyang ina, ngunit hindi niya alam na sa sandaling ito, dinala ng lalaking may peklat sa mukha ang kanyang mga tauhan doon. Kaya matapang na naglakad si Ju-yun papunta doon. Sa sandaling ito, kinuha ng kanyang ina ang isang bote at buong lakas na inihagis ito sa labas. Agad na huminto si Ju-yun sa kanyang paglalakad. Naramdaman niyang hindi maganda ang sitwasyon kaya tumakbo siya. Nang malapit na siyang makarating sa pinto ay napalibutan siya ng mga tauhan. Ngunit nang bumaba siya sa hagdan ay nahuli na siya. Sa sandaling ito ay dumating si Hanson sa tamang oras. Sa isang kamay lang ay
ipinalutas niya na ang problema sa mga tauhan. Paulit-ulit siyang sumuntok, sumunod nang malapit ang lalaking may peklat sa mukha. Pagkatapos ay inihagis ni Hanson ang huling tauhan sa pader. Katatapos lang niyang harapin ito, ngunit hindi inaasahang naglaro ng hindi patas ang lalaking may peklat sa mukha. Kinuha niya ang kutsilyo at sinaksak siya. Umiti nang may tagumpay ang lalaking may peklat sa mukha. Natulala si Ju-Yun dahil sa takot. Tumungo ang lalaking may peklat sa mukha at tiningnan siya. Salamat sa libro na ginamit ni Hanson para harangan ito, kaya nakaiwas siya sa kamatayan. Pagkatapos ay inasikaso niya ang lalaking may peklat sa mukha. Lumapit si Hanson kay Ju-Yun at hinawakan ang kanyang tiyan. Sa sandaling ito lang bumalik ang puso ni Ju-Yun sa normal. Pagkatapos ay umalis na si Hanson kasama si Ju-Yun. Nakaupo silang dalawa sa sasakyan. Sa sandaling ito, tinawagan ni Ju-Yun ang Avery Organization. Sinabi sa kanya ng kabilang panig na ang babaeng pain ay nasa sasakyan sa ibaba. Pwede silang pumunta doon at tingnan ang dashcam. Ngunit hindi nila inaasahang narinig sila ni SWAT. Pagkatapos ng tawag, nag-alala si Ju-Yun na nasa panganib si Jung-hwan, kaya sinabi niya kay Hanson na mabilis na magmaneho sa direksyong ito. Naimbestigahan ni Hyun-seo ang huling lokasyon ng babaeng pain na nasa Giri Organization. Nagmamadaling gustong linawin ni Jung-hwan ang katotohanan, kaya walang sinabing anumang salita ay tinulak niya ang pinto at tumakbo. Pumunta siya sa ibaba ng A3 Organization. Nakita ni Jung-hwan na may taong nakasuot ng takip sa mukha na dinadala sa sasakyan. Agad siyang bumaba ng sasakyan. Mabilis siyang tumakbo para tingnan kung ano ang nangyayari. Ngunit biglang umilaw ang mga headlight ng kotse. Isang grupo ng mga tauhan ang lumapit at pinalibutan siya. Nagpakita rin si Edward doon. Sabay-sabay na sumugod ang mga tauhan para saktan siya. Narinig ni Ju-Yun ang ingay habang nakaupo sa kotse at agad siyang lumapit. Nakita niyang pinagsasaktan si Jung-hwan. Pinapanood ni Ju-Yun ang pagpapanggap ni Jung-hwan. Nakita niya siyang bumagsak. Alam niyang hindi na niya kayang makipag-away tulad ng dati. Itinaas ni Edward ang kanyang kamay at handa nang gamitin ang palakol. Sa sandaling ito, dumating ang isang sasakyan at nagpakita si Hanson. Pagkatapos ay nagsimula na ang one-man show niya. Kaya niyang harapin ang mga maliliit na tauhan gamit lang ang isang kamay at wala pa sa 3% ng lakas niya. Ngunit nang handa na siyang tulungan si Jung-hwan na tumayo, sinunggaban siya ni Edward. Hawak niya ang braso ni Edward sa isang kamay at nagkatinginan sila sa mata. Handa na si Edward na maglaro ng hindi patas. Gusto mong makipaglaban gamit ang isang kamay? Kinuha niya ang maliit na kutsilyo mula sa kanyang kaliwang kamay. Mabilis na nakareact si Hanson, binuhat siya at inihagi sa sasakyan. Pagkatapos ay tinulungan niya si Jung-hwan na makasakay sa sasakyan at umalis sila doon. Pagdating sa bahay, inalagaan ng mabuti ni Ju-Yun si Jung-hwan. Siguro ay magbabalikan na sila sa sandaling ito. Naglabas si Hanson ng isang memory card. Kinuha ito ni Yoon-kyung at ipinasok sa computer. Tumingin siya sa screen. Si Edward pala. Ano ito? Pwede mo bang sabihin sa akin? Ang mga mambabatas ngayon ay nakakagulat na peke. Habang siya ay nagtatrabaho sa bukid, may tumawag at nagulat na maaaring ipagpaliban ang palabas na yon. Ngunit pinayuhan siya ng kanyang kalihim na subukang tapusin ito. Kaya naman, gumamit siya ng water sprayer para magpanggap na pawis at naglagay ng kaunting putik sa kamay ng isang babae. Dahan-dahan silang nagtaas ng ilang gulay at agad na napost ang mga larawan sa pahayagan. Pinalaki ng media ang insidente at umakit pa ng live stream na benta na nagpataas sa kanyang rating ng suporta. Ang mga papuri ng mga tao ay nagpabalik sa kanyang rating ng suporta at pansamantalang nagbigay sa kanya ng panalo. Gayunpaman, sa kabilang panig, lubos na hindi nasiyahan si Director Kim nang makita ito. Sinabi niya na dapat tiyakin na maibaba ang agwat ng boto. Kaya agad na kumilos si Edward. Kasabay nito, habang iniimbestigahan si Min Seok, bigla siyang nakatanggap ng litrato kung saan siya ay naglilibang. Agad siyang tumakbo palabas at tinawagan ang kabilang tao. Inutos sa kanya ng taong iyon na pumunta sa isang itinakdang lugar mamaya. Pagpasok niya sa restaurant, sumunod ang kotse at tahimik na sumunod ang isang lalaking nakaitim sa likuran. Sinabihan siya ng telepono na sundin ang mga tagubilin para matiyak ang kaligtasan at masunurin siyang sumunod. Nang makarating sa escalator, mabilis siyang kumilos at gumawa pa ng ilang parkour moves. Agad na nabunyag ang taong sumusunod sa kanya. Habang tumatakbo, nakikinig siya sa telepono. Nang makalabas siya, agad siyang sinundo ng isang sasakyan. Tama, si Jung-hwan ang tumawag. Pagkatapos na makaparada ang kotse, tinanong ni Min Seok kung nais ba ng Gie na iangat si Byung-joon sa posisyon para matalo ang kanilang kinatawan. Hiniling ni Jung-hwan na ayusin niya ang isang pulong kasama si Heok-jang at pagkatapos ay ipapaliwanag niya ang lahat. Naiintindihan ko, gawin natin iyon. Sa ibang pangyayari, nakikipagkita si Ju-yun kay Myung-hyun sa rooftop. Sinabi niya na medyo komplikado ang kasong ito at kasama ang mga tao mula sa Gie, kaya kailangan ng kooperasyon ng pulisya sa investigasyon. Ipinahiwatig pa niya na maaaring may dahilan ang pulisya para matakot na lumahok sa investigasyon, kaya sinabi niya, "Huwag mo na akong kontakin simula ngayon." Pagkatapos niyang sabihin iyon ay malungkot siyang umalis at sa tanghali, inanyayahan niya ang kanyang kasamahang si Sejin para kumain ng inihaw na karne. Nang lumabas si Sejin para gumamit ng banyo, sinubukan niyang lihim na tingnan ang telepono ng lalaki. Mabuti na lang at naagapan ito ng may-ari ng tindahan. "Salamat sa iyong mabilis na pagkilos." Habang kumakain at nag-uusap sila, biglang tumunog ang telepono ni Sejin. Nagdahilan siya na lalabas siya para sumagot ng
ng telepono, at habang nagsasalita ay inilantad niya ang isang sikreto na hindi pwedeng isiwalat. Pagkalingon ni si Jin ay biglang nagpakita si Myung-hyun sa harapan niya at sinabing mayroon siyang apurahang gawain at kailangan niyang umalis kaagad. Sinamantala ni Myung-hyun ang pagkakataon para kunin ang device na nakakabit sa kanyang damit. Kaya pala kahapon, kinuha ni Myung-hyun ang listening device. Habang kumukuha ng pagkain, lihim niyang inilagay ang device na ito sa kwelyo ni si Jin, kaya malinaw na naririnig ang lahat ng pag-uusap sa telepono. Nang matuklasan ang magulong katotohanan, agad siyang pumayag sa hiling ni Ju-yun na makipagtulungan. Nang umalis si Jin sa araw na iyon, nakaupo si Edward sa kotse at binigyan ng script si Jin Gunam. Hindi ko nga kilala si Ju-yun, paano ko siya magagawang masaktan? Sabi ni Edward na hindi mahalaga kung magkakilala sila, kaya sumunod si Jin Gunam at bumaba ng sasakyan. Nakatanggap ng balita si Director Kim sa kabilang panig at sinabi niya na pwede nang maghanda para sa live news broadcast. Sabay-sabay na nagdatingan ang mga reporter sa lugar. Nang handa na ang lahat, pumunta si Jin Gunam sa istasyon ng pulisya upang sumuko, ngunit hindi niya inaasahang si Ju-yun at Hanson ang sasalubong sa kanya. Nagbago ang hitsura ng babaeng ito, kaya gusto kong makita kung anong bagong gimmick ang gagawin nila ngayon. Isinuot niya ang kanyang at matapang na pumasok sa istasyon ng pulisya, at ang sinumang nakakakita sa kanya ay yumuyuko. Nang makita siyang umakyat sa hagdan, dali-daling sumunod si Myung-hyun at sinabi sa kanya na huwag gumawa ng anumang kalokohan dahil ito ay istasyon ng pulisya. Nais ni Ju-yun na linisin ang kanyang pangalan, kaya wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang magsakripisyo. Sa araw na iyon, ang aktor na inupahan ni Edward para sumuko ay naharang dina Ju-yun at Hanson. Pagkatapos ay binalak nilang dalhin ang lalaki sa ibang lugar at sinabing sikreto ang bagay na ito. Habang nasa daan, patuloy na nagtatanong si Jin Gunam nang may pagdududa, kaya kinuha ni Hanson ang kanyang at agad na tinakpan ang ulo ng lalaki. Kasabay nito, nakatanggap si Iho ng tawag na nagsasabi na hindi sumuko ang espiya. Nagpakita si Jin sa pulong, humingi ng paumanhin at ipinahayag na kailangan nilang kanselahin ang live news broadcast. Sa sandaling ito, dinala na si Jin Gunam sa isang pansamantalang interrogation room. Hindi siya naniniwala na totoo silang mga empleyado, kaya ipinakita niya kay Ju-yun ang history ng kanyang tawag. Tumalo ng ina ni Ju-yun at paulit-ulit na sinuntok ang lalaki na nag-udyok sa lalaking nakaitim na unti-unting aminin ang katotohanan. Lumapit din si Hanson para dagdagan ang pagbabanta. Mabilis na kinuha ni Ju-yun ang larawan ni Edward. Sa sandaling ito lang inamin ni Jin Gunam na si Edward ang nag-utos sa kanya. Pagkatapos na malinawan ang katotohanan, nagplano si Ju-yun na dalhin ang lalaki sa ibang bansa sa pamamagitan ng dagat. Sa gabi, nagmaneho sila patungo sa export port para makatakas si Jin Gunam sa ibang bansa. Sa kabilang banda, nalaman ni Edward ang kinaroroonan ni Jin Gunam, kaya tinawagan niya si Seok-ho at hiniling na arestuhin siya. Sa pamamagitan ng surveillance, nakita ni Edward na nakarating na sila sa port, kaya pumunta siya doon kasama ang maraming tao. Pagkakita sa pagdating ng kotse, agad na ipinagbigay alam ni Hanson kay Ju-yun. Nagmamadaling hinila ni Ju-yun si Jin Gunam at pumila. Ibinigay niya ang sobre na may pera sa babaeng nakapila sa harapan niya. Binibigyan kita ng ganito karaming pera, magpalitan tayo ng pwesto. CJ, salamat. Hinahanap pa rin ang lalaking nakaitim at tumakas si Ju-yun kasama si Jin Gunam. Patuloy na sumunod ang ibang mga tao, ngunit nang sumugod sila ay tinamaan agad sila at tumilapon. Si Hanson pala ang nagbabantay doon. Hindi pa rin sumuko ang lalaking nakaitim at sa isang iglap ay nawalan siya ng malay dahil sa suntok ni Hanson. Matagumpay na naisakay ni Ju-yun si Jin Gunam sa barko at iniulat ito kay Jung-hwan. Tinanong niya kung paano nalaman ni Jung-hwan na ito ay plano ni Edward at sinabi niya na iyon ay isang teknik na natutunan niya kay Edward dati. Maya-maya, dinala si Jung-hwan upang makilala si mambabatas Hyok-jang. Pagkakita sa kanya, ayon sa kanyang nakasanayan ay uminom siya ng alak at kumain ng pagkain. Pagkatapos ay pumasok si Ju-yun at sinabing mayroon siyang ebidensya upang linisin ang kanyang pangalan. Kasabay nito, gusto niyang mamuhunan sa teknolohiyang binuo ni Hyok-jang. Dagdag ni Jung-hwan, maaaring maaresto si Min Seok sa kasong pandaraya. Kasabay nito, tinangka ni Myung-hyun na ilipat si Min Seok sa ibang lugar, ngunit pinigilan siya ng kanyang kasamahang si Sejin. Sa sandaling ito, dumating na sina Min Seok at Ju-yun. Sinabi niya na hindi lang pamumuhunan kundi mayroon ding pribadong abogado. Sa kabilang banda, lihim na nakipagkita si Jung-hwan kay Hyok-jang at sinabing maayos na ang lahat. Kailangan lang ng isang tawag niya para matapos na ito. Hindi niya gustong dalhin sa korte ang usapin. Hiniling ni Hyok-jang na magtrabaho rin siya para sa kanya para maging patas ang transaksyon. Kailangan kang maging lihim na mata at tenga para sa akin. Mayroong bag na may ice cream at cake sa kama. Kumuha ng selfie ang babae at ito ang kanyang araw-araw na buhay ng isang internet celebrity. Mahusay na binili ni Ju-yun ang account niya. Habang umaalis, mahina silang tumawa. Pagkatapos ay nagpanggap si Ju-yun na isang golf lady. Pumunta siya sa pribadong club na pinamamahalaan ni Min-hae. Pagdating pa lang niya ay agad na sinabi ng babae na may nagpapanggap na gusto niyang makapasok sa kanilang grupo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit. Gustong-gusto kong pinapanood ang palabas mo. Dali-daling hinila ng bodyguard ang tao palabas. Sa wakas, nakahinga na rin si Jung-hwan sa labas. Naghanda ang grupo ng mga tao na pumasok para magbigay ng ulat habang patago si Ju-yun sa pasilyo. Gusto niyang
hanapin ang sikreto dito. Nakasuot siya ng communication device, pinindot niya ang walkie-talkie para manatiling konektado kay Jung-hwan sa labas. Nakita niya sina Edward at Yoon-kyung na parehong nandito. Nang magpatuloy siya sa paglalakad, hinarang siya ng security guard sa pasilyo. Dumating din si Min-hyo sa oras at agad na inilabas si Zoon. Pagkatapos ay lumingon siya at sinabing bagay sa kanya ang damit na ito. Inutusan niya si Zoon na ibigay ang device sa Taira. Pagkatapos ay inutusan niya ang guard na ikulong siya sa maliit na silid. Sa sandaling ito, nag-aalala si Dong-hoon para sa kanyang kaligtasan, kaya mabilis siyang tumakbo papasok. Ngunit kahit anong pilit niya ay hindi niya mabuksan ang pinto. Kaya kinuha niya ang fire extinguisher at naghanda siyang sirain ang pinto. Sa parehong sandali, lumitaw si Min-hyo sa elevator at pagkatapos ay ikinulong din siya sa maliit na silid. Pagdating ng espesyal na kalihim, nagpakita si Hyun-kyung. Sinabi niya kay Jung-hwan na pumayag ang mambabatas na si Hyuk-gang na ibalik ang kanyang pagkakakilanlan at ibalik pa siya sa kanyang dating posisyon. Kaya ngayon, nasa iisang bangka na sila. Hindi nagtagal, nagpakamatay si Myung-hyun sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang gusali dahil sa stress. Napagtanto ni Jung-hwan na ito ay gawa ni Edward. Sa sandaling ito, dumating din ang grupo ni Edward. Hindi kayang kalabanin ni Jung-hwan ang grupo ni Edward mag-isa, kaya kinontrol siya ng grupo ni Edward. Nais pa nga nilang paratangan siya ng pagpatay, ngunit dahil nakatanggap sila ng utos na umatras, kinailangan nilang umalis. Mabilis na umalis ang buong koponan sa pinangyarihan, nag-iwan lamang ng ilang henchman. Nang maghahanda na ang isang lalaki na saktan si Jung-hwan, ngunit isang sasakyan ang biglang humaruro. Dumating din ang boxing idol na si Hanson at iniligtas si Jung-hwan mula sa panganib. Pagkatapos ay nagbukas sila ng isang daan upang i-escort si Cha Ju-yun na makaalis ng ligtas. Pagkatapos ay pinabagsak nila ang lahat ng mga natira. Sa araw na iyon, naghanda si Jung-hwan na makita muli si Hyuk-gang. Pagpasok niya sa silid, nakita niya na patay na si Hyuk-gang. Sa kabilang banda, nakita ni Cha Ju-yun ang isang matandang babae na bumagsak sa kalsada. Agad siyang lumapit upang tulungan ang matandang babae. Pagkatapos ay lumitaw ang lalaking nakaitim at ginawa siyang walang malay gamit ang isang taser. Nang makapasok si Yeon-kyung sa silid, natigilan siya sa tanawin na nasa harap niya. Agad siyang tumakbo at lumuhod. Narito siya upang tingnan ang mga pinsala ng taong nakahiga doon. Sa sandaling ito, muling lumitaw ang lalaking nakaitim at isang grupo ng mga tao ang pumalibot sa kanya. Kasabay nito, si Edward ay tinutukan ng baril ni Daisang at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakaposas. Napagtanto ni Edward na hindi na siya kapakipakinabang, kaya siya ay itinapon ng organisasyon. Sabi ni Daisang habang tumatawa ng may sarkastikong biro. Sa sandaling ito, biglang naisip ni Edward ang isang plano na kumagat sa lalaki. Habang nakatalikod si Daisang, ginamit ni Edward ang lahat ng kanyang lakas at sumugod sa kanya. Tumama ang ulo ni Daisang sa pinto at namatay. Hindi nakalimutan ng maliit na aso na hugasan ang kanyang mukha. Na-stuck si Yeon-kyung sa panig na ito at sinubukang humaba ang oras. Hindi inaasahan, inilabas ng lalaking nakaitim ang isang maliit na kutsilyo. Horror siyang kumuha ng baril sa kanyang handbag. Inisip ng lalaking nakaitim na may hawak na kutsilyo na hindi siya maglalakas loob na bumaril, kaya dahan-dahan siyang lumapit sa kanya. Noong maghahanda na siyang sumugod, sinunod ni Yeon-kyung ang utos at binaril siya. Sa huli, hindi na mayabang ang lalaking may hawak na kutsilyo at namatay. Tinulungan niya ang driver na tumakas sa pinangyarihan. Ngunit sa sandaling ito, nakita niyang nandito si Edward. Hindi niya alam na tinapon na ng organisasyon si Edward at ang grupo ng 5 lalaking nakaitim ay humabol na. Agad na sumugod si Edward at pinabagsak ang grupo ng mga humahabol. Pagkatapos ay nagtago silang dalawa sa kanto ng dingding. Si Yeon-kyung ay parehong nagmamahal at nagagalit sa kanya. Kahit gaano karaming masasamang bagay ang ginawa niya, mahal pa rin siya nito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, agad siyang sumugod at hinalikan siya. Napakagandang mag-asawa na nag-aaway at nag-aayos ng lahat sa pamamagitan ng isang halik. Sa kabilang banda, si Cha Ju-yun, na walang malay, ay nakatali sa isang kotse, ngunit bigla siyang nagising. Inagaw niya ang manibela mula sa lalaking nakaitim. Habang hindi siya nakatingin, ginamit niya ang seatbelt upang kontrolin siya at pinatay siya. Samantala, si Lee Jung-hwan ay maling inakusahan ng pagpatay, kaya 2 pulis ang dumating upang arestuhin siya. Hindi sila katapat ng dating ahente na si Lee Jung-hwan. Kinuha niya ang kanilang mga baril at pinusasan sila. Hiniling ni Jung-hwan sa lalaki na ibigay ang susi upang mailigtas ang kanyang buhay. Pagkatapos niyang itapon ang susi, nagmaneho siya palayo, naiwan ang 2 lalaki na walang magawa. Sa daan, nakasalubong niya si Cha Ju-yun. Hindi nila alam kung sino ang nasa likod ng. Nagtatago sa likod ng lahat ng ito ang mga taong nais tumakbo bilang pangulo tulad ni Sangman at Baeong-joon. Para makamit ang kanilang mga layunin, wala silang gagawin. Sa sandaling ito, tumakbo si Hee-ho upang magulat, wala akong nahuli. Ang lalaking ito ay si Jung-hwan. Minsan siyang tumulong sa organisasyon sa paggawa ng mga ilegal na transaksyon at ngayon ay dapat siyang makulong upang magbayad para sa kanyang mga krimen. Ang babaeng ito ay si Cha Ju-yun. Kaya niyang tumayo at manood, ngunit wala siyang magawa. Ito ay dahil ilang araw na ang nakalipas, hinarangan ng National Anti-Terrorism Team ang tanggapan ng espiya at hiniling sa lahat na ibigay ang kanilang mga telepono. Pagkatapos ay kinuha nila ang computer ni Kyung Seop at formal na sinimulan ang operasyon. Sa panig na ito, magkasama sina Cha Ju-yun at Jung-hwan. Dinala ni Yeon-kyung si Edward. Pagkatapos siyang itapon ng organisasyon, nagpa siya ang 4 na tao na magtulungan upang hanapin ang katotohanan. Sa gabi, hinihila ni Min-hae ang kanyang
kanyang maleta at naghahanda na umalis nang pigilan siya ni Yoon Kyung sa tamang oras. Pagkatapos ay lumabas din si Edward. Sumakay siya sa kotse at ibinigay ang recording pen. Pagkatapos ng lahat ang nangyari kahapon, sinabi ni Sangman na kung gusto niyang pagalingin ang kanyang ina, kailangan niyang maintindihan na hindi madali ang mga medikal na gastusin. At ngayon, oras na para kumilos siya. Nang umalis ang kalihim ni Hyukgang, agad siyang tumawag upang iulat kay Sangman. Pagkatapos ay dinala niya ang tea tray sa silid at nagbuhos ng tasa ng tsaa upang inumin ni Hyukgang. Pagkatapos niyang kumpirmahin na nainom niya ito, umalis siya. Pagkatapos nito, pumasok si Sangman sa silid. Sa sandaling ito, wala nang malay si Hyukgang. Kinuha niya ang isang hiringgilya at itinurok sa liig ni Hyukgang. Pagkatapos ay dahan-dahan niya siyang hinaplos at pinatay si Hyukgang. Kim Sangman, umalis na tayo, mayroon na tayong ebidensya. Biglang binaril si Edward at namatay kaagad. Namutla si Yoon Kyung sa takot. Bago siya makareact, inagaw ng lalaking nakaitim ang ebidensya sa kanyang kamay. Ang mga taong malapit nang malutas ang misteryo ay sunod-sunod na nakaranas ng masamang kapalaran. Sa sandaling ito, sina Jung-hwan at Cha Ju-yoon ay naglalakad sa isang eskinita. Biglang naakit si Jung-hwan sa lalaking nakaitim. Agad siyang humabol. Pagkatapos ay tinamaan siya ng kotse at tumalsik sa malayo. Siya ang susunod na target ng organisasyon na kailangang alisin. Nang lumingon bumaba ang lalaking nakaitim sa kotse at pumalibot sa kanya. Isa sa kanila ang naglabas ng baril, naghahanda na patayin siya. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Hanson at pinigilan ang lalaki. Lumabas na isa rin siyang ahente. Kinabukasan, nang magising si Lee Jung-hwan, dumating ang anak ng Pangulo na si Choi upang makipagkita sa kanya. Sinabi niya na ang operasyong ito ay nangangailangan ang tulong ni Jung-hwan at ito lamang ang paraan upang tuluyang maalis ang organisasyon ng D. Sinabi rin niya na siya ang nag-ayos ng kotse kagabi. Dapat ay pinatay ka na niya, ngunit dahil sa iyong nalalapit na kasal kay Cha Ju-yoon, papayag siyang hayaan kayong mag-honeymoon pagkatapos ng misyon. Sa araw na iyon, kumain si Cha Ju-yoon sa isang barbecue restaurant at sinundan siya ng isang ahente. Binuksan ng manager ng restaurant ang pinto, na umakit sa maraming ekstra. Isang kamay ang humawak sa kamay ni Cha Ju-yoon. Pagtingala niya, nakita niya ang si Jung-hwan pala iyon. Kaya nagtago silang dalawa sa karamihan at nawala. Sinimulan nilang gawin ang misyon. Sa pagkakataong ito, pinuntahan ni Cha Ju-yoon si Sangman. Ibinuhos niya ang speaker sa pamamagitan ng Bluetooth habang tumatawag. Ang provokasyon ni Cha Ju-yoon ay epektibo at bawat salita ni Sangman ay ni-record niya. Ang buong GV ay akin. Lahat ng ito ay itinayo ko, si Sangman. Ano sa palagay mo ang mangyayari sa akin kung wala si Pangulong Choi? Dahil sa plano ni Cha Ju-yoon, napilitan si Sangman na sabihin ang katotohanan at sa tamang sandali, isinuko ni Jung-hwan ang telepono ni Cha Ju-yoon. Sa sandaling ito, dumating ang mga pulis sa opisina ni Sangman na may dalang warrant of arrest. Naghahanda silang arestuhin siya. Tito, magdusa tayo ng magkasama. Ito ang dahilan kung bakit mayroong pambungad na eksena. Si Jung-hwan, dahil sa pagtulong niya kay Sangman sa maraming masamang bagay sa nakalipas na mga taon, ay sinentensyahan din ng pagkakakulong kasama niya. Matagumpay na nawasak ng mga tao ang organisasyon ng G. Samantala, si Sangman sa kulungan ay iniisip pa rin na siya ay isang maimpluwensyang tao. Hindi pa siya nagtatrabaho ng matagal nang nagpahinga na siya. Ang mahabang buhok na lalaki ay nagbigay sa kanya ng tubig at biglang inilabas ang isang toothbrush at itinurok ito sa kanya. Naupo siya sa upuan at namatay kaagad. Pagkatapos ng 3 taon, pinalaya si Jung-hwan mula sa kulungan dahil sa mabuting pag-ugali. Matagal nang naghihintay si Cha Ju-yoon. Agad siyang tumakbo at niyakap siya. Magkasama silang yumakap ng mahigpit. Tahimik na nasa tabi si Hanson. Kinuha din ni Cha Ju-yoon ang kanyang bag. Pagkatapos ay tahimik na umalis at patuloy na protektahan siya. Sa wakas ay nagkaroon ng masayang pagtatapos ang kwento. Sa araw na iyon, lumitaw si Jung-hwan na nakasweet at mukhang napakagwapo. Si Cha Ju-yoon naman ay nakasuot ng napakagandang wedding dress. Hindi na kailangang hulaan, sila ay maghahanda na maglakad sa isla. Ngunit sa sandaling ito, ang matalik na kaibigan ni Cha Ju-yoon ay pumasok na may hindi magandang mukha. Dito na nagtatapos ang kwento. 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 Dito na nagtatapos ang kwento.